Kamusta mga kaibigan, ating tatalakayin ngayon ang isang sikat na wrestler na kinagiliwan ng mga manonood noong dekada 90s. Hindi na natin papatagalin, dito lang sa Pinoy Wisdom. Si Ultimate Warrior na ipinanganak bilang James Bryan Hellwig noong Hunyo 16, 1959 sa Crawfordsville, Indiana, ay isang kilalang profesional na wrestler noong dekada 80 at 90. Bago siya pumasok sa mundo ng wrestling, siya ay isang bodybuilder. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapaganda ng katawan ay nagdala sa kanya ng ilang mga titulo, kabilang ang 1984 NPC Mr. Georgia. Si Hellwig ay lumaki sa isang simpleng pamilya at maagang natutunan ang halaga ng tiyaga at determinasyon. Ang kanyang interes sa bodybuilding ay nagsimula noong siya ay nasa high school, kung saan siya ay naging tanyag sa kanyang husay at disiplina. Ang kanyang pagpasok sa wrestling ay nagsimula noong 1985 bilang bahagi ng Power Team USA, isang grupo ng mga bodybuilders na sinanay para maging wrestlers. Kasama si Steve Borden, na mas kilala bilang Sting, bumuo sila ng tag team na tinatawag na The Blade Runners. Bagaman hindi agad sumikat, ang kanilang determinasyon ay nagbukas ng pinto para sa kanila sa mas malaking mga entablado. Ang kanilang karera ay nagsimula sa Mid-South Wrestling, kung saan unti-unti silang nakilala. Si Hellwig ay kalaunan lumipat sa Texas upang ituloy ang kanyang solo career at dito na nagsimula ang kanyang pag-transform bilang Ultimate Warrior. Sumikat si Ultimate Warrior sa WWF, ngayon ay WWE, mula 1987 hanggang 1992. Isa sa kanyang pinaka-iconic na laban ay noong WrestleMania 16 noong 1990, kung saan tinalo niya si Hulk Hogan upang maging WWF Champion. Siya rin ay 2 beses na Intercontinental Champion na nagpatunay ng kanyang husay sa loob ng ring. Ang kanyang kakaibang entrance, puno ng enerhiya at kakaibang face paint, ay naging tatak na ng kanyang karakter. Si Ultimate Warrior ay naging inspirasyon sa maraming bata at tagahanga dahil sa kanyang kakaibang estilo at lakas. Kahit na siya ay isang minahal na karakter ng maraming tagahanga, hindi rin siya nalayo sa mga kontrobersya. Ilan sa mga ito ay ang kanyang pagkatanggal sa WWE dahil sa paggamit ng steroids at mga negatibong komento sa iba pang wrestlers. Ang kanyang relasyon sa iba pang wrestlers at mga opisyal ng WWE ay madalas na puno ng tensyon, na nagresulta sa ilang beses na pagkakatanggal sa organisasyon. Ang mga isyu tungkol sa kanyang professionalism at ugali ay madalas na pinag-uusapan sa likod ng kamera. Bagamat nagbalik siya sa WWE ng ilang beses, ang tensyon sa pagitan niya at ng management ay nanatiling mataas. Matapos ang ilang taon ng hindi pagkakasundo, bumalik si Ultimate Warrior sa WWE noong 2014 at na-induct sa WWE Hall of Fame. Sa kanyang speech, ipinakita niya ang kanyang pagpapakumbaba at pasasalamat sa mga tagahanga at sa industriya ng wrestling. Ngunit sa kasawiang palad, 3 araw matapos ang kanyang induction, pumanaw siya dahil sa atake sa puso. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa mundo ng wrestling. Sa kanyang huling paglabas sa WWE Raw, nagbigay siya ng emosyonal na speech na tila nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na pagpanaw. Sa kabila ng kanyang kontrobersyal na nakaraan, ginamit ng WWE ang kanyang karakter para sa mga philanthropic efforts tulad ng Warrior Award na ibinibigay sa mga individual na nagpapakita ng lakas at tapang na tulad ng Ultimate Warrior. Ang award na ito ay nagbibigay pugay sa mga tao na nagbigay ng malaking kontribusyon at inspirasyon sa komunidad, isang bagay na sinisimbolo ng Ultimate Warrior. Ang kanyang legacy ay nananatiling buhay sa puso ng mga tagahanga at sa mga programa ng WWE na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng wrestlers. Sa pagtingin sa makulay at kontrobersyal na buhay ni Ultimate Warrior, makikita natin ang isang tao na nagbigay ng malaking impluensya sa mundo ng professional wrestling. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali at kontrobersya, hindi maikakaila ang kanyang kontribusyon sa industriya. Ano ang inyong opinyon tungkol sa Ultimate Warrior? Sa tingin niyo ba, dapat ba siyang ituring na bayani o isang kontrabida sa kasaysayan ng wrestling? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Salamat sa panonood.
Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa higit pang kwento ng mga wrestling legends. Hanggang sa muli!